Okay, praise God. Palakpakan po natin si Jesus. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Ngayon pong umaga ay sa biyaya po ng Diyos, hayaan niyo po na i-share ko sa inyo ang mga aral po sa buhay ni Noah noong panahong siya at ang kanyang pamilya ay humarap sa isang matinding baha. Ayan. Na ito po ay yung nung time na ang Diyos po ay nalungkot sa kanyang pagkalikha sa mga tao. Di dahil sa failure, kundi dahil ang mga tao ay masyado ng makasalanan ang pamumuhay. At ang sabi ni Lord ay nalulungkot siya na nilikha niya ang mga tao. Kaya siya nag-decide na i-wipe out ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng isang baha. Bukod kay Noah at sa kanyang pamilya. Okay. At kung hindi po kayo masyadong pamilyar sa story, ay hayaan niyo pong ikwento ko ng isang mabilis lamang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Diyos, dahil sa kasalanan ng mga tao that time, ay nag-decide na i-wipe out ang mga tao sa pamamagitan ng baha. At sinabi niya ito kay Noah. Kasi si Noah ay namumuhay ng may katuwiran at siya ay nakakatanggap at nakakaranas ng pabor sa paningin ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya na ikaw ay gumawa ng isang malaking sasakyan na ang purpose ay kayo ay mailigtas sa baha. At kung tawagin nga yun ay ark. Ikaw at ang iyong pamilya at ang mga hayop na sasabihin ko sa iyo ay isasakay mo doon sapagkat hahayaan kong magkaroon ng baha upang kayo ay maligtas at upang ma-wipe out na yung mga taong namumuhay ng makasalanan. Ayan. At to make the long story short, dumating ang matinding baha. For the very first time ay nagkaroon ng baha sa mundo. At ang lahat ng hindi isinama ni Noah sa loob ng kanyang ark ay namatay sa bahang iyon. At naligtas po si Noah, ang kanyang pamilya, at ang mga hayop na isinakay niya doon. And after ilang panahon, ay tumigil ang pagbaha, humupa ang tubig, at hinayaan ng Diyos na sila ay makatungtong uli ng lupa ng saint. And from them and from the animals na kanilang kasama ay muling nagsimula ang buhay sa mundo. So that's the story. And I believe na ang bawat isa po ay pamilyar diyan. So coming from this story, coming from the life and deeds of Noah, mula sa storyang iyon, ay kukuha po tayo ng mga aral. At hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos ay marami po tayong matutunan. And I believe in my heart na ang bawat isa po ay excited na sa i-share or ituturo, ipaparealize ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. At bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po munang ako ay mag-lead sa inyo sa isang panalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na makapag-service. Bagamat hindi po kami nakapag face-to-face ngayon sa church, pero kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay Diyos na mabuti, na sa aming mga kakulangan, sa aming mga hindi kayang gawin, ikaw ang Diyos na nagpupuno rito. Salamat po sa biyaya ng internet. Salamat po sa biyaya ng Zoom. Salamat po sa biyaya na makapag-gathering at makapaggawain pa rin virtually. Thank you, Lord.
Lord, before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Humingi po kami ng tawad sa lahat naming mga pagkukulang. Sinasadya man po o hindi, forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran we receive it in Jesus' name. This morning, Lord, ang dalangin po namin ay ang patuloy niyong pagsama. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng makikinig. At salamat, Lord, because we believe na sa amin pong pag-uusap, pag-aaral ng iyong mga salita, tuturuan mo kami. Pagpapalain niyo po kami. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O God. Bunga na lang noon, mapapagpala rin po kaming mga anak mo. Thank you so much, Father. Again, unto your loving hands, dinededicate namin ang gawain ito. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ang title po ng i-share ko sa ating lahat ngayong umaga ay Noah and the Flood. Yan. Si Noah at ang baha. Okay. Marami pong baha na na-encounter ang tao. Ano? Nito na nga lamang po ay sobra ang ulan na ating naranasan. Kaya sa mga mabababang lugar ay eto't naka-experience na naman ng baha. Ano? At ako ay una ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat sa atin. Pangalawa, ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil bagamat may baha, tayo po mga Pilipino ay nabiyayaan na hindi malungkot bagkus ay i-enjoy pa kung ano ang ating hinaharap. Nakita ko po mayroong mga nagte-trending again na mga pictures and videos sa social media na kung saan sa halip na malungkot ang mga tao sa baha ay they learn to enjoy it. Yan ang biyaya ng Diyos sa ating mga Pilipino. Unlike other countries na kapag binaha ay talagang problema na agad sila. But for us, kaya nating i-convert ang baha into enjoyment. Di ba? Sabi nga ay there's so much fun in the Philippines. Only in the Philippines. Praise God. At maraming klase ng baha. It could be physical na baha. It could be not literally baha, but it could be baha ng problema, baha ng luha, baha ng mga pagsubok. It could be a spiritual baha. It could be anything that can make somebody or someone drown. Nakakalunod. It could be nakakalunod na load. It could be nakakalunod na stress. It could be nakakalunod na mga pinagdaraanan sa buhay. At yun po ang pinapatungkulan ng baha na ating pag-uusapan ngayong umaga. At galing nga po sa kwento sa mga ginawa ni Noah nung panahon na babaha at nung panahong bumaha at nung matapos ng baha, kukuha rin po tayo ng mga aral dito. Paano nga ba na sa pamamagitan ng baha na naranasan ni Noah at maging sa mga bahaang nararanasan natin ngayon sa ating buhay, ay tayo ay matututo. Number 1, Noah lived a righteous life. Noah lived a righteous life. Makikita po natin na isa sa mga katangiang hindi naiwasang mapansin at mabanggit sa Biblia ay ang katuwiran ni Noah. Si Noah po, as we can see in the story in the Bible, ay nakaranas ng pabor sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay namumuhay ng matuwid. You already heard na in the story, the Lord decided na i-wipe out ang mga tao simply because they living a sinful way of life. Pero makikita nyo rin na bukod tanging si Noah ang sinabihan ng Diyos patungkol dito upang siya'y makapag-ingat, makagawa ng paraan upang hindi mapahamak at upang maligtas. We can see
na sa Bible, dinescribe si Noah na righteous, but not his family. Anong gusto kong makita nyo rito? Alam mo ba that your righteousness or your righteous way of life ay pwedeng-pwedeng maging pagpapala sa iyong pamilya sapagkat sila ay magbibenepisyo rito? Imagine, if the Lord ay tiningnan lamang ay ang righteousness ni Noah at si Noah lamang ang magbibenepisyo doon, ay di sana si Noah lamang ang pinayagan ng Diyos together with the animals na sumakay sa ark upang maligtas. But as you can see, bagamat si Noah lamang ang nabanggit doon na righteous at hindi nabanggit na righteous ang kanyang pamilya, still, hinayaan ni Lord na ang kanyang pamilya ay makasama niyang maligtas. Ano bang gusto kong makita ninyo rito? Ang pamumuhay mo ng may katuwiran ay maraming benepisyo. Hindi lamang sa iyo, kundi maging sa pamilya mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. So that's the first lesson. Noah lived a righteous life. He benefited from it. So as his family. Paano ko nasabi ito? Simple lang naman eh. Kung mapapansin mo, ang buhay po natin ay ganito. Live a righteous way of life and your family will benefit from it. Ikaw ay namumuhay or let's say ikaw ay naghahanap buhay ng maayos at marangal, so your family will benefit from it. Sabi nga, okay lamang kahit hindi masyadong malaki ang kinikita sa ngayon, at least marangal ang pinanggagalingan nito. Kumakain ng masarap ang pamilya at hindi nag-iisip, natatakot o nag-aalala dahil parehas ang pinanggalingan ng pinambili ng kinakain sa hapag. Di ba? So, hindi lamang po nagbibenepisyo ang pamilya na nabubusog dahil may kinakain sa hapag. Alam nyo bang napakalaki ring pagpapala sa sino man yung meron kang peace of mind and heart? Imagine, kumakain ka sa isang masarap na restaurant together with your family, but you know to your heart na ang pinanggalingan ng ibinabayad mo roon ay galing sa hindi parehas na pamumuhay o hanap buhay. At ito ay maaaring alam din, aware din ng family mo dyan. Imagine, even if you're eating sa isang mamahaling restaurant, ordering yung pinakamamahaling pagkain, pero kahit ang sarap-sarap ng pagkain sa harap mo, kung wala kang peace of mind and heart because you know that you're doing something na hindi maganda, na maaaring isa o dalawa o tatlong tao ang iyong ginawa ng di maganda para marating o mangyari sa iyo ang buhay na meron ka ngayon, it is so hard to enjoy life. Lalo na kung meron laging threat. Because you know to yourself that what you're doing is not right. Ang hirap i-enjoy ng steak kapag laging ramdam mo your life is at stake. Diba? Bakit gayon? Simple lang. Kasi hindi po nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. Sabi ng Diyos, hanggat hindi nagbabago ang lupang ito, ang daigdig na ito, hindi rin mababago at matatapos ang batas na kung ano ang itinanim mo, ay siya rin aanihin mo. So, simple lang ang buhay. Pag nagtanim ka ng unrighteousness, aani ka ng unrighteousness. Okay? So again, let me remind us, so ako hindi ako exempted diyan eh. Live a righteous way of life and you will benefit from it. Again, bakit nakaranas ng pabor sa paningin ng Diyos si Noah? Kasi he lived a righteous way of life. Noah walked with the Lord. Di ba? Si Noah raw ay lumalakad, namumuhay, nakasama ang Diyos. Pastor, di ka naman po lahat ay sinasamahan ng Diyos. Lahat ay may pagsama ng Diyos na na-experience. Okay. God is with us. God promised that He will never leave us nor forsake us. And He said, most especially to those who do the Great Commission,
I will be with you always up to the very end of age. Jesus said it. Pero, ang sinasabi po rito sa Bible, sa Book of Genesis, that Noah walked with the Lord, is this. Ibig sabihin, yung araw-araw na pamumuhay ni Noah, he is dedicating it to God. He is living his everyday life with the number one goal, and that is to bring glory to God. That's living a righteous way of life. Marami kasi nahihirapan, nag-iisip, nagtatanong, pinag-aaralan kung papaano nga ba daw mamuhay ng may kabanalan. Alam nyo, simple lang. Ang gawin mo, mamuhay tayo araw-araw na walang ibang intensyon, walang ibang goal sa buhay, kundi ang mapapurihan ang Diyos. And that, my friend, is living a righteous way of life. Piliin mo ang pangitiin ang Diyos. Hindi ko makakalimutan na laging binabanggit sa atin ng ating mahal na Bishop Art Gonzalez. What is righteous? Tamang pili. Right choose. Tamang pili. So how to live a righteous way of life? Dapat tama ang pili mo. Dapat tama ang pili mo. At ang piliin mo ay hindi ang pangitiin ang mundo, kundi ang pangitiin ay ang Diyos. And that, my friend, is that the simplest way para makapamuhay ng may katuwiran. And again, hindi lang ikaw ang magbebenepisyo when you're living a righteous way of life, pati ang pamilya mo. Imagine naman yung tao na namumuhay sa kasalanan. Akala ng marami, most especially those people living a sinful way of life, na siya lamang ang magsasuffer sa consequences noon. Mali. Kasi laging may madadamay. Okay. Mapapansin ninyo, di ba? Napag-aralan natin yan sa science na kapag ka sa ecosystem o sa food chain ay merong nawala, may naging problema. It could be may nagkulang or totally nawala o sumobra ang dami. Laging may effect. Merong resulta o epektong mangyayari sa kalahatan. Ano? Bigyan ko kayo ng isang simpleng food chain. Ano? Or food cycle. Name it. Yung iba pa nga, food web. Ano? Halimbawa yung damo, ang kumakain dyan daga. At yung daga naman ay kinakain ng ahas at ang ahas ay kinakain ng ibon. Yan ang mga madalas nating nakikita na illustration. O kung gusto nyo mas mahaba-haba pa, yung damo ay kinakain ng insekto at kinakain ng palaka yung insekto at yung palaka ay kinakain ng ahas at yung ahas ay kinakain ng agila. Okay? Ano ang gustong makita nyo doon? May magulo lang sa patas niya. May magulo lang sa patas niya. Merong lumabes o merong kumulang o meron talagang literaling mawala. Laging may maaapektuhan. Imagine nyo kung halimbawang nawala ang damo, baka sabihin nyo mamamatay ang kabayo. Mamamatay din yung iba pang mga hayop na nakaasa sa damo. At dahil yung mga hayop na nakaasa sa damo ay mawawala, maaaring maapektuhan talaga ng husto yung mga hayop naman na nakaasa sa pagkain sa mga hayop na nakaasa sa damo. At ang mga resulta nito ay magkakasunod-sunod na. Lahat ay mawawala. Alam nyo ba na ang kasalanan ni Pedro, oo nga't hindi kasalanan ni Juan, pero laging maaapektuhan ng kasalanan ni Pedro si Juan. Okay? Pastor, ako naman ho'y binata. Ako naman ho'y walang pamilya. Wala naman ho nakadikit sa akin. Ako talaga'y single ang buhay. Nag-iisa ako sa buhay. So kahit hindi ako magtrabaho, wala akong naaapektuhan. Who told you? Meron at meron kang naaapektuhan. Dumadagdag ka, kapatid, sa mga walang trabaho sa bansang ito. And that leads sa at malaki ang epekto niyan sa ekonomiya ng bansa dahil hindi ka nagpo-produce, hindi ka nagko-contribute. Bagkus ikaw ay nagko-consume. Consume ka lang ng consume. Kaya consume ang inaabot sa iyo. Okay?
At kumukuha ka ng space na supposed to be dapat nagagamit ng mga mas productive na tao sa iyo. So please, never ever think na wala kang naaapektuhan. Bawat kibot ng bawat isa ay merong kaakibat na epekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? So please, I pray na wag po tayo maging makasarili. Huwag nating isipin lamang ang ating sariling hangga't ako'y walang naaapektuhan, tuloy ang aking gustong gawin sa buhay. My friend, let me remind you, bawat kibot ng bawat tao ay nakakaapekto sa bawat taong nakapaligid sa iyo. So again, Noah lived a righteous life at siya'y nagbenepisyo doon. Siya ay matuwid ang pamumuhay, kaya siya'y nakaranas ng pabor sa Diyos, so as his family. I pray that we will live a righteous way of life sa biyaya ng Diyos. Nang sa gayon, hindi lamang tayo, maging ang pamilya natin magbenepisyo rito. Amen. So that's number 1. Noah lived a righteous life. Number 2, Noah built an ark. Yan. Noah built an ark. By the way, bago ako mag-proceed sa number 2, gusto ko makita nyo muna yung verse natin sa number 1. Ano? Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Gusto ko makita nyo doon, na talagang ito ay nabanggit sa Bible. Yung mga sinasabi ko sa inyo kanina ay nabanggit sa Bible. Again, in Genesis chapter 6 verse 9, the Bible said na si Noah raw ay namuhay ng may katuwiran, walang kapintasan. Sa kung ikukumpara sa mga taong nakasama niya sa kanyang panahon, at siya ay lumalakad na kasama ng Diyos. Praise God. I pray na sa biyaya po ng Diyos, ito rin po ang the same thing na mangyari sa atin. That we will live a righteous way of life and we will faithfully walk with God. Amen. Number 2 na po tayo, Noah built an ark. Noah built an ark. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 13 to 14. Genesis chapter 6 verses 13 and 14. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with the pitch inside and out. Ayan ang instruction ni Lord kay Noah. Gumawa ka ng arko. Malaki ang gawin mo para kasya ang mga pasasamahin ko sa iyong pamilya mo at mga hayop na pipiliin natin. At balutan mo ito ng pitch. Yan ay, kung di ako nagkakamali, ay parang grasa na basta ito ay related sa oil, a byproduct of oil. At ito ay ginagamit para ang isang bagay ay lumutang, maging waterproof. At gusto kong makita, ang napansin ko rin dito ay marami nagsasabi na ito ay madulas. Sobrang dulas na kahit pa magtangkang kumapit ang mga tao that time, kapag bumabaha na ay hindi sila makakakapit dahil sila dudulas. So talagang may mga purpose. Okay. Ano gusto kong makita nyo rito? Si Noah po ay bumuo ng arko. At ito po ay base sa sinabi ng Diyos. Bakit ko iniha-highlight yung ang pagbuo ng arko ni Noah ay base sa sinabi ng Diyos? Dahil nung time na yon, never pa po nakarinig, nakakita ang tao ng ark. Wala. Walang gumagawa nun. Never heard yon.
Ako nga ay nag-i-imagine na malamang nung ito'y ini-instruct ni Lord kay Noah, si Noah ay hindi lang sumasabat pero nag-iisip siya, tinatanong niya sa isip niya, ano ba yung ark? Sabi ni Lord, gumawa ka ng ark. Ano yung ark? Diba? Kahirap naman nung may pinagagawa sa yung never heard. And then the Lord discussed to him na kaya kita pinagagawa ng ark kasi babaha. Gusto ko rin pong makita ninyo, church, that by that time, never pong bumaha. Kasi never umulan. Ano? Hindi po umuulan. Ang tubig po, that time, according sa Bible, ay bumubukal lamang galing sa ilalim. Hindi umuulan. Walang ulan. Okay? Kaya, baha pa ba naman? Baha pa ba naman ang malaman ni Noah? Yun nga, ulan eh, wala. At ark pa ba naman ang malaman? Eh, wala nga baha. Ay, baha pa ba malaman? Eh, wala nga ulan. Ano? Eh, at least tayo, alam natin kung ano yung baha. At alam natin na kung ano yung ark dahil namulat at nabuhay na tayo sa panahon kung saan alam na yung mga bagay na yan. But imagine, Noah, it is not that easy for him to obey what the Lord is saying to him. Kasi hindi niya alam ang pinapagawa sa kanya. Pero gusto ko makita niyo ang isang bagay. Never mo nabasa, narinig o nakita in this story na si Noah ay nag-object. Okay? Hindi mo man minsang mababasa, maririnig o makikita na si Noah ay nag-object or tumanggi o kumontra kay God. Even if hindi niya maintindihan, even if di niya maunawaan, he just obeyed. Okay? Alam niyo minsan, ang hirap-hirap sumunod sa Diyos kapag pinipilit mo munang unawain bago mo sundin. Okay? Pero ang gusto ko rin mapansin ninyo, kapag sumunod ka na, kahit di mo maunawaan, doon mo naman mararanasan ang pagpapala. Again, pag ikaw ay sumunod na, pag tayo'y sumunod na, kahit di mo pa nauunawaan, doon mo nararanasan ang pagpapala. Imagine ninyo kung itong si Noah ay bargain pa kay God at sinabi, Lord, hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Pwede kang iba na lang yung naiintindihan ko, yung abot ng utak ko. Ay, ewan ko. Siguro aabutin na ng baha. Ay, wala. Wala pa rin nangyayari. Bakit? Kasi pinilit mo nang unawain bago sundin. Alam niyo po, dito sa buhay natin, ito ang madalas nating na-encounter. Gusto muna nating maunawaan bago natin simulan. Na sa ibang sense naman ay tama at dapat lang. Hindi mo rin naman pwedeng basta-basta na lamang simulan ng isang bagay kung hindi mo naman ito lubos pang nauunawaan. Pero sabi nga sa atin ay for every law, there is an exemption. At alam niyo pong exemption diyan ay yung mga sinasabi ng Diyos sa atin. Yes. Marami po actually sa mga sinasabi ng Diyos sa atin, sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin, ay mga bagay na kailangan mo nang sundin kahit hindi mo pa nauunawaan. Gusto ng Diyos na gawin mo kahit di mo pa nauunawaan. And along the way, saka mo lang malalaman at mauunawaan. Yan nga, sabi ko nga sa inyo kanina, yan ang mahirap sa atin minsan. O baka nga madalas pa. Gusto nating maunawaan muna bago natin gawin o sundin. Pero again, ang pagpapala po ng Diyos ay mararanasan mo lalo kapag may mga instructions si Lord sa atin na sinusunod at ginagawa na natin, hindi na natin muna inaalam o tinatanong ang Diyos. And imagine, meron ba talagang dapat ipaliwanag ang Diyos sa atin? Si God ba ay merong kailangang ipaliwanag sa atin? Kaya maganda talaga yung we're living by faith.
Maganda talaga yung pag sa sinabi ni Lord, live by faith. Okay? Dahil tayo naman daw talagang mga namumuhay sa pananampalataya ang siyang napapagpala. Imagine mo, kung pilit mong i-explain ang mga bagay-bagay sa buhay na ito, it is so hard for you to be blessed. Sino po rito ang pinilit, sinubukan, na i-explain kung papaanong ganito yung kanyang income, ganito yung kanyang gastos, at nung pinag-compare niya ang laki ng gastos kaysa sa income, pero di nagkulang, labis pa. Alam niyo po, kami mag-asawa, madalas na nagkukwenta nung mga una. Don't get me wrong, hindi masamang mag-budget. Maganda, nagba-budgeting tayo. Pastor, kahirap pong mag-budget na walang budget. Ay, basta mag-budget ka, si Lord ang bahala sa babudgetin. Okay? Pero ang gusto kong ikwento sa inyo rito na nararanasan naming mag-asawa ay whenever we are fixing our budget, yung aming lista, lagi naming nakikita na yung aming income ay laging mas maliit doon sa aming mga gastos. Pero mapapansin namin, hindi kami nagkulang, may savings pa. Anong tawag doon? Himala. At ako'y naniniwala na hindi lamang po kami mag-asawa, malamang marami po sa inyo mga mga kasama natin ngayon sa live service na ito ay nakaka-relate. At sinasabing, oo, pastor, talagang yan nararanasan din namin. Gayan din kami. Talagang kami thank you Lord na lamang. Dahil siya ay napakabuti sa amin. Dahil ang provision niya ay more than enough. Okay? Bakit ko ito binabanggit? Kasi, sino ba talaga rito? Yung kayang-kaya mong maipaliwanag how God will bless you. Hindi naman talaga eh. What we know is if we obey God, God will bless us. And sometimes nga, may mga pagkakataon na tayo hindi naman talaga literally and 100% obeying the words and commandments of the Lord, but still God bless us. He's so good. Anong pinupunto ko rito? Sumunod. Lalo't kung sinabi naman nga ng Diyos sa kanyang salita, kahit di mo pa nauunawaan. And believe me, my friend, nandoon ang pagpapala. May pagpapala. At higit pa sa inaasahan ng kinakailangan mo ang pagpapalang pararanas ng Diyos sa iyo if you will obey, even if you don't understand. Marami rin po ang hirap para sa kanilang sumunod dahil meron silang alam na kanila. Di ba? Alam nyo, isa sa mga tao, uri ng klase ng tao na ang hirap pasunodin ay yung mga marurunong. Yan, yung mga expert. Yung mga alam nila ang kanilang ginagawa. Yung pasusunurin mo, especially yung pasusunurin mo sila sa kanilang field of expertise. Pag napapag-usapan ito, hindi ko maiwasang alalahanin yung kwento ni Jesus with Peter and other disciples. Bagdamag na nangingisda si Peter together with the company at they're doing their best and they're ginagamit nila ay yung kanilang expertise dahil sila ay mga expert na mangingisda. But you know the story, napakahabang oras, walang nahuli. So, that morning, sa pagdaan ni Jesus, natagpuan niya ang mga itong nag-aayos na ng net at gusto na magpahinga. Madalas naman kasi nga sa mga mangingisda ay gising sa madaling araw sa hating gabi upang mangisda at tulog sa umaga. Gusto na magpahinga. Pero, as we read in that story, Jesus said to them, tayo uli doon. Punta uli kayo doon sa dagat. At may mahuli na kayong isda. Pero sabi ni Peter, ay Panginoon, Guro, kami magdamag ng huli. Wala kaming nahuli. At hindi naman niya binabanggit, pero there is a possibility that in his heart and in his mind, he's saying, ay Jesus, ikaw ay teacher.
Ako ay mangingisda, wag mo kong turuan. Posibleng yan ay nangyayari rin sa mga tao sa panahon ngayon. Napakahirap turuan, lalo na kung siya ay expert sa larangang iyon. Pero ano ang sumunod na pangyayari? Sinabi ni Pedro, pero dahil sinabi mo, gagawin namin. And you know the story. Pagdating nila sa dagat, nihulog nila ang lambat as what Jesus instructed them, at nakahuli sila ng sobrang daming isda, halos mapunit ang lambat nila. Sa karamihan nito, nagtawag pa sila ng mga kasama para tulungan silang i-harvest yung mga napakarami nilang huli. So that's the story. Anong gusto ko makita nyo doon? Obey, even if you don't understand. At ang pagpapala ng Diyos ay naroon. Hanggang ngayon po, marami pa rin ang hindi lubos maunawaan, maipaliwanag sa kanilang mga buhay, ang mga principle ni Lord, most especially in giving. Ano ba sabi ni Lord? Ikaw ay magtanim, ikaw ay magbigay, at ikaw ay aani. Ikaw ay nagbigay ng masagana, at ikaw ay tatanggap ng masagana. Okay? Pero ang gusto ko makita ninyo doon ay yung mga pagkakataon na kung saan ang tao ay meron ng kakulangan, pero as what we heard, what we read in the Bible, lagi nating naririnig sa mga pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin, walang ibang instruction si Lord for them but to give. Kulang ang tinapay at isda sa panahon na si Jesus ay nagturo sa napakaraming tao? Kulang? Pero anong sabi ng Diyos? Ibigay. At dumami. Nung panahon ng taggutom na si Elijah at ang balo, ay wala nang makain kundi kaunti na lamang at last ng meal na. Pero noong instruction ni Lord, ibigay. At dumami. Nung panahon na ang isang balo rin ay malaki ang pagkakautang at wala nang ibang pag-aari kundi kaunting langis. Ano sabi? Ilagay mo sa marami pang lalagyan at ya'y dadami. Hindi naman ipinamigay, di ba? Pero inilagay sa ibang lalagyan. Symbolical po ito. At ang ibig sabihin ay i-share mo. Wag mong itago sa isang lalagyan. Ilagay mo sa marami pang lalagyan. At ya'y dadami. Laging ganun. Laging ganun ang principle ni Lord. And church, meron na ba sa inyo rito ang nag-dare na i-explain kung bakit ganun ang prinsipyo ng Diyos? O unawahin ito? Wala, di ba? Bakit? Kasi hindi mo nga kayang i-explain lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo. Sapagkat ito ang utos. Sundin mo, gawin mo. At never mong narinig na sinabi ng Diyos sa atin, i-explain mo kung bakit. So, ang sabi lamang ng Diyos sa atin, gawin mo, pagpapalain kita. At ito ang nangyari kay Noah, kung babalikan natin ang story ni Noah. Gawin mo at pagpapalain kita. Gawin mo at iingatan kita. Gawin mo, ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas at mapapagpala. No questions asked. Just do it. Sabi nga na Nike, just do it. Okay? At tayo ay tanggap na tanggap noon. Pero gusto kong malaman nyo ngayon na si Lord mismo ang nagsasabi sa ating lahat. Na kapag meron siyang sinasabi, meron siyang pinagagawa, meron siyang principle na gusto niyang i-apply natin sa ating mga buhay, just do it. And you will be blessed. Amen? So kung napapagpala ka sa ating mga napapag-usapan sa oras na ito, pwede bang palakpakan mo si Jesus? Come on. Praise God. At sabihin mo sa iyong katabi, ako ay napapagpala sa salita ng Diyos. Amen. Number 3 na po tayo. Kailangan nating umusad dahil ito'y 5. Number 3, Noah trusted God's assurances. Noah trusted God's assurances. Genesis chapter 6 verses 19 to 21. Genesis chapter 6 verse 19 to 21. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive.
You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Sinabi ng Diyos kay Noah, pag sakay nyo ng arko, baunin ninyo ang mga hayop na ito. At magdadala ka rin ng anumang mga uri ng pagkain at ng mga pagkain ng hayop at pagkain ninyo. Okay. Okay, Pastor, sabi ninyo sa number 3, Noah trusted God's assurances. Nasaan ang assurance ni Lord diyan? Ano ang mga pangako ni Lord diyan? Bakit wala naman po kaming napansin? Church, gusto kong makita nyo roon ay yung pinagbaon ni Lord ng pagkain si Noah. Ibig sabihin, tuloy ang buhay kahit nasa loob ng ark. Kasi kung wala nang magiging susunod na buhay, wala nang paghahanda ang susunod na buhay, edi sana sinabi ni Lord, punta kayo sa ark, pero yung ark na iyon, yun na lang din ang magiging paraan para kayo dumiretso ng lahat sa langit. Tapos na ang buhay. Wala namang ganun. Okay? Ibig sabihin, kaya may pagkain, tuloy ang buhay. Ano pa? Pinasamahan siya ng Diyos ng mga iba't ibang klase ng hayop para pagkatapos ng baha, itong mga ito ay dito uli magsisimula. Everybody say magsisimula. Dito uli magsisimula at dadami. So, ibig sabihin, may susunod pang buhay. May mangyayari pa uli. Okay? Hindi end of the world. Okay? Marami po kasi, pag nakaranas ng baha, ng buhay, as if end of the world na. Di ba? Maaaring ang katapusan ng isang yugto ay tulay upang makapagsimula ng panibago. Ang gusto ko lang makita nyo rito, bagamat may parating na bagyo o may parating na baha o may parating na panganib, Noah trusted God. Noah accepted God's assurances in his life. Ano? Kasi naman, minsan ang tao, pag nabalitaan, halimbawa, may parating na bagyo, abay, takot na takot, at akala na may katapusan na ng mundo. Hindi pa ho. Hindi pa. At kung sa tubig at tubig din lamang ay katatakot mo, kapatid, ang Diyos ay nangako na kailan may hindi na niya parurusahan at gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya alam ninyo, kahit pa anong lakas ng ulan ng mga nagdaang araw, ako hindi natatakot eh. Bakit? Kasi ang Diyos ay nangakong hindi na niya tayo kailanman gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Hindi niya wawakasan ang buhay ng mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Ang Diyos ay nangako. So, kung papaanong si Noah ay nagtiwala sa assurances ni God sa kanya, gayon din naman tayo, church. Okay? Kaya kapag sinabi ng Diyos sa iyo na ang future mo ay maganda, huwag ka nang mangamba. Amen? Sinabi ng Diyos na hindi niya kaloobang mamuhay ang tao na mag-isa, bibigyan niya ito ng katuwang na nararapat para sa kanya. So sa mga single na nakikinig ngayon dyan, huwag ka nang mangamba. Bakit? Dahil ang Diyos ay may assurance na sa iyo. Hindi ka niya hahayaang mamuhay na mag-isa. Maliban na lamang kung talagang it's your choice na mabuhay ng single forever. Ano? Ano pa? Kung inassure sa iyo ni God na ikaw ay titira sa bahay na maganda at pupunuin niya ito ng mabubuting bagay, aba, huwag ka nang malungkot o huwag ka nang mag-alala kung magkakaroon ka pa ng sarili mong bahay at magagandang gamit sa loob noon dahil may assurance na si God sa iyo. Gusto ko lang makita nyo rito, if Noah trusted God's assurances amidst the flood, so as we. Wala tayong baha na kinakaharap ngayon, nakasintindi ng bahang kinaharap ni Noah. Pero maaaring hindi man literal na baha, maaaring baha ng dahil sa COVID-19, baha ng pandemic, baha ng kakulangan, baha ng stress, dulot na rin ng mga sitwasyon sa buhay. But church,
Gusto kong makakita kayo ng kaliwanagan sa ating mga pinag-uusapan ngayon. Na bagamat ika'y nasa kalagitnaan ng baha ngayon, I don't know, maybe some of you here na nakikinig ngayon ay dumaraan sa bagyo ng buhay, nasa gitna ng baha ng buhay. Meron akong gustong makita ka. At ito ang hugutan mo ng lakas at hugutan mo ng kaliwanagan sa buhay. Si Lord ay may assurance. Kaya nga't pinagbaon ka ni Lord ng pag-asa, ikaw ay may pamilya, ikaw ay hindi pa rin naman nagkukulang, hindi ka nagugutom because God is providing always for you and for your family amidst your situation. Rest assured, maganda pa ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo at laging maganda ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Amen? In the story of Noah, God told Noah magkakabaha. Pero sinabi rin ni Lord, ikaw ay maliligtas. Maaari ngayon tayo ay informed na magkakabaha nga sa buhay natin. Kakabahan ng problema, kakabahan ng pagsubok, magkakabahan ng stress. Pero kagaya ni Noah, gusto ko makita mo rin. Yes, may baha, pero huhupa at huhupa din niya. You will survive. Amen? Pwede ba sabihin mo ng buong-buo ang kumpiyansa mo, I will survive. Amen? Okay. At nakakasurvive ka. Makakasurvive tayo if we will trust God's assurances sa ating mga buhay. Kapit kay Lord. Amen. Number 4. Ano pa ba mga aral dito? Noah didn't resist the flood. He floated in the flood. Noah didn't resist the flood. He floated in the flood. Siyempre, hindi naman literaling si Noah lamang ang lumutang sa baha. Siyempre, sakay siya sa arko, kasama ang kanyang pamilya at ang mga hayop na pinakuha ni Lord o pinaipon ni Lord sa kanya. Sila ay lumutang sa baha. Hindi sila nag-resist sa baha. Alam niyo po, ang pinagawa ng Lord kay Moses ay ark. Not build to navigate, but only to float. Wala pong purpose na iba ang ark kundi ang lumutang. As you can see, wala namang mga hélice, wala man lang mga malalaking sagwan na inilagay dito o pinalagay ang Diyos dito upang ito'y mag-travel from one place to another sa ibabaw ng baha. 'Di ba? It is just built to float. Okay? Gusto po ng Diyos na tayo man din kagaya ni Noah ay sumakay sa ark ng pananampalataya wherein hindi ginugusto ng Diyos na during our faith tayo ay mag-resist in His will but rather magpaagos tayo. Lumutang ka lang. Okay? Lumutang ka lang sa agos ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay? Hindi ko sinasabi ritong lagi ka na lang lutang at wala ka nang gagawin. Pero ang magandang gusto kong makita nyo rito, church, ay yung wag ka namang mag-resist. Okay? Wag kang mag-resist. In order for you to float, di ba? You need to do something pa rin. And that is to make yourself float. Because the moment na meron kang ibang ginawa aside from floating, then doon pa magsisimula kang lumubog. Okay? So the Lord wants us not to resist, but rather to float sa kanyang will. Okay? Genesis chapter 7 verse 18. Genesis chapter 7 verse 18, the waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. Alam niyo kung bakit minsan merong ilan sa atin na natatakot na magpadala sa agos ng kalooban ng Diyos? Kasi takot sa malalim. Ayaw lumalim. Ayaw mag-commit. Ayaw kong magpakalalim dyan. Ayaw kong masyadong lumalim dyan. Takot ako sa malalim.
Bakit maraming takot sa malalim? Baka raw malunod. Alam nyo ba, hindi naman nakakalunod yung lalim. Ang nakakalunod ay yung kung di ka marunong lumangoy. Di ba? Kagaya po ni Pastor. Ako, hindi ako marunong lumangoy. Kaya kahit di mo ako dalhin sa malalim, pag pinabayaan mo ako, pwede akong malunod. Huwag niyo naman akong pababayaan kung sakaling magkasama-sama tayo sa pag-outing. Ano? Pero ang punto ko ito, hindi nakakalunod ang lalim. Ang nakakalunod yung hindi marunong lumangoy. Yun ang reason kaya nalulunod. Okay? Actually, ang paglalim po ay pabor sa atin upang tayo ay lumutang. Gusto kong magkaroon ng ibang perspective ang tayo sa ating buhay na ang lalim po ay hindi laging negative. Ang paglalim ay hindi negative. Ang paglalim po, the more lumalalim, the more kang lulutang. Talaga po, Pastor, ganun ba yun? Oo. Ano niyo po nasabi? Try mong maglangoy sa mababaw. Lulutang ka ba sa mababaw? Sino po nakapag-floating na sa mababaw? Kaya niyo bang mag-floating sa tubig na hanggang sako? Pastor, opo, lutang po ako. Hindi ka lutang, nakaibabaw ka dahil hindi. You know what I mean? Lulutang ka kung malalim. Sino rito yung nagtangka ng sumisid sa 3 feet? Meron na ba ritong nag-dive sa 3 feet? Ah. Siguradong baong ka sa buhangin o baong ka sa flooring ng swimming pool. Okay? So, hindi laging ang malalim ay masama. Hindi laging ang malalim ay threat. Minsan ang malalim ay pagpapala upang ikay lumutang. Ano? Kailan lumutang yung ark? Nung malalim na. Oh. Paano ka lulutang yun kung mababaw? At hindi masaserve ang purpose ni Lord kung mababaw lang ang tubig. Hindi makakalunod. Given pa na by that time, may mga sobrang tatangkad. Yung mga nipilim kung tawagin, mga giants daw yun. Kaya kapag ang tubig ay mababaw lang, malulunod yung maliliit, yung malalaki, may iwan. Okay? Kaya, hindi laging masama yung malalim. Ang masama ay yung hindi marunong lumangoy, hindi marunong magpaagos sa daloy ng kalooban ng Diyos. So sa madaling salita, yung mga nagre-resist. Kaya nga ang ini-highlight ko diyan sa number 4, Noah didn't resist the flood. He floated in the flood. So do not resist God's will in your life if you want to be saved, if you want to be blessed. Okay? May mga bagay na pinare-resist sa atin ng Bible. Yun ang i-resist natin. Ano ba yun? Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Diba? So, let's resist the devil. Resist the temptation. Resist the sin that so easily entangles. Okay? Yan ang mga pinare-resist sa atin. Resist to worry in life. Yan ang mga pinare-resist sa atin. Okay? But do not resist God's will in your life. At kung ano naman yung hindi pinare-resist sa atin, yun naman din nga minsan ay nire-resist ng tao. But the Lord is so good and gracious to us today that God wants to remind us to resist the things that He instructed us to resist in the Bible and to obey God's will in our life. Huwag mag-resist sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Just float. Just float. Pastor, even if ako ay maging ma-isolate ang sarili ng dahil dito, yes, alam naman ng Diyos na mangyayari talaga yan eventually. Kaya nga sabi ni Lord ay sabi sa Bible, di ba? Do not conform to the patterns of this world. But set apart yourself by renewing your mind.
Ibukod mo yung sarili, huwag kang huwag kang magpadala sa agos, sa kultura ng mundo. Lalo't kung itong kulturang ito'y kulturang masama o makasalanan. Pero ibukod mo ang iyong sarili at ika'y magbago ng pag-iisip. Yan ang instruction sa atin ni Paul. Okay? So sometimes, may mga pagkakataon talaga na kapag ikaw ay nagpadala sa agos ng kalooban ng Diyos, maaaring ikaw ay nakasalungat sa agos ng mundo. Maaaring ang karamihay pakanan at ika'y pakaliwa. O maaaring vice versa. At maaari talagang may pagkakataong ikaw ay ma-isolate. Pero may mga pagkakataon talaga that the Lord allow na ma-isolate ka for a purpose. Nakita ninyo? Si Noah at ang kanyang pamilya ay in-isolate ni Lord sa loob ng ark. So hindi sa lahat ng pagkakataon ang pag-isolate ng sarili masama. Sabi kasi ng iba para namang anti-social, para namang ano. Bakit ka ba magsasasama kung ang mga sasamahan mo naman ay hindi naman makakabuti sa iyo? Hindi siyempre parang mas maganda pang i-isolate mo na lang ang sarili mo kaysa mahawahan ka nila. Always remember na yung kamatis, kesyo ka sari-sariwat kaganda-ganda, pag laging nagsasama sa mga bulok, maya-maya pa bulok na rin yan. Okay? Kaya, church, hindi sa lahat ng pagkakataon yung pag-isolate ng sarili masama. God did it to Noah and to his family to save them. Minsan, maganda talagang inilalayo mo ang sarili mo sa mga magpapahamak sa iyo. Alam naman natin yun, di ba? Na huwag magsasama sa mga magpapahamak sa atin. Pero bakit ba minsan ginugusto pa rin nating isama ang sarili natin sa mga magpapahamak sa atin? So hindi talaga masama na minsan you will decide to set apart your life, yourself, your family to those people na hindi makakabuti. Okay? Kaya nga ang paalaala ng Proverbs sa atin watch out do sa mga kinakaibigan mo. Bakit? Kasi ang masasamang kaibigan ay makakasira ng pagkatao. Kaya hindi sa lahat ng panahon masamang i-isolate ang sarili. God used isolation kay Noah at sa pamilya niya para magkaroon ng magandang resulta. Amen? Minsan sa basketball, kailangan ng isolation para maka-score. Gusto mo ba ng level up in life? Gusto mo ba makaranas ka ng upgrade ng promotion? May mga pagkakataon, kailangan mo ang isolation. But make sure na yung isolation ay si Lord ang nagsabi sa iyo. Kasi if you will isolate yourself lamang based sa kung inong iyong gusto o nararamdaman, hindi base sa kaloob at salita ng Diyos, ay hindi magiging fruitful yan. Okay? So that's it. Number 4, Noah didn't resist the flood. He floated in the flood. Siya'y nagpadala sa agos ng kalooban ng Diyos. Hindi siya nag-resist. Kaya hindi siya nag-struggle. Kaya hindi siya nahirapan. Praise God. And I pray na yun din ang maranasan ng bawat isa ngayon. Amen. So lastly, number 5, and I will end up with this. Number 5, Noah offered something to God. Noah offered something to God. Genesis chapter 8, verse 20 and 21. Genesis chapter 8, verses 20 and 21. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done." Sinabi sa binasa natin kanina, na pagkatapos po ng baha, the first thing na ginawa ni Noah is to build an altar. At kung saan, doon niya ginawa ang pag-o-offering kay Lord. And on verse 21, sinabi po roong naamoy, natanggap, nakarating sa Diyos ang napakabangong aroma ng offering ni Noah. At dahil doon siya'y natuwa at sinabi niya sa kanyang puso
na hindi na niya kailanman gugunawin ng mundo dahil sa or parurusahan ang mundo ng dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya nga at ang Diyos ay nagkaroon ng covenant right after that na sinabi ni Lord, lilikhain ko ang rainbow. At ito ay magiging simbolo ng aking pakikipagtipan or covenant sa inyo na hindi ko na kailanman gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, laging pagkakatapos ng ulan, pagkakatapos ng bagyuhan, may rainbow. At yun ay laging nagpapaalala sa atin ng pangako ng Diyos na uungat bumaha, uungat umulan, pero hindi pa rin yan ang katapusan dahil nangako ang Diyos. At ang simbolo at paalala lagi nito ay ang rainbow. Okay. Noah offered something to God. Gusto kong yun ang ma-highlight dito sa number 5. The very first thing na ginawa ni Noah is to offer something to God. Right after niyang maranasan ang matinding pabor ng Diyos dahil siya at ang kanyang pamilya ay pinili upang maligtas. Matapos niyang maranasan ang sobra-sobrang kabutihan at pag-iingat ng Diyos sa kanila na all throughout do sa napakahabang panahon ng bahang iyon, hindi sila napahamak, sila ay naligtas. Pagkatapos nilang maranasan yung second chance, hindi lahat nabibigyan ng second chance. Pero si Noah at ang kanyang pamilya ay binigyan ng Diyos ng second chance. Second life on earth. Matapos niyang maranasan yun, ano ang ginawa ni Noah? Siya ay nag-offer ng something to God. Siya ay nagpasalamat. Church, question. Ano po ang unang-una nating ginagawa after tayong pagpalain o ingatan ng Diyos? Anong unang-una nating ginagawa? Ano ang unang-una mong ginawa matapos kang ingatan ng Diyos sa bagyong dumaan at sa lindol na natapos? Anong unang-una mong ginawa? Kasi gusto ko makita nyo na si Noah, the very first thing na ginawa niya after niyang maranasan ang goodness ni Lord in his life and his family is to offer something to God. Inoffer niya ang something. Nagbigay siya. Pinarangalan niya ang Diyos. Okay? Tayo kapatid, after nating tumanggap ng kabutihan at nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, anong una-una nating ginagawa? Di ba marapat lamang na ang kauna-unahan nating gawin after nating maranasan ng kabutihan ng Diyos ay ang pasalamatan at papurihan ng Diyos sa kanyang ginawa? Sino po rito ang nagising ng lumindol ng kalakas-lakas? Tunay namang kasarap ng tulog ko eh. At na ako'y nagtaka dahil papaanong ako'y hinihili, ang aming kama ay nasa sahig. At kami pong mag-anak ay magkakatabi doon. Sobrang bigat para ihili kami na kung sino man. At talagang kumakalog. Kaya ako'y nagising. At nakaka-bless naman po ang aking mag-iina that time. Nakasarap pa rin ng tulog kahit lumilindol. Pero ako'y talagang nagising. Maya-maya pa nag-chat sa akin si Carlo sa kupong life group. At ang sabi, Pas, nagising ho kayo. Oo, ay talagang may lakas lindol na yun. Sabi ko, oo eh. Sabi ni Carlo wala hong nagme-message sa ating GC ng life group nagising kaya ho mo ngayon? Sabi ko, baka hindi. Sabi ko, baka nga hindi ho nagising, baka nga ho mga tulog pa, wala man lang nag-chat ng umumusta Sabi ko, mga binata. Tawa naman ng tawa si Carlo at sabi, oo nga. Ewan ko, nag-iiba kasi talaga kapag tatay na. Kung dati-rata yung mga binata ay walang ibang iniisip kundi sarili. Very carefree. Careless. Pero kapag ka nagkaanak at nagkapamilya ka na, laging iniisip mo na yung pamilya mo. Katagal ko bago nakatulog, pinagmamasdan ko ang aking mag-iina. At nakakaingit sila, sarap ng tulog nila. Parang lalo sumarap ang tulog pagkatapos na uguyin, kahit nasa sahig. Imagine niyo yung hinihiling, inuugoy kahit nasa sahig. Ang higpit na. Bakit ko ito kinukwento at binabanggit sa inyo? Right after that lindol, anong ginawa mo? Matapos kang iligtas at ingatan ng Diyos at ng pamilya mo, katapos ng lindol, anong unang ginawa mo?
I praise God sa buhay mo if right after that lindol, you praise and thank the Lord for what He have done. Yung iba nag-Facebook. Pagkalindol, yung iba nag-Facebook. Aw, lumindol. Sabi naman ng iba, ang kanilang ipinost, wag mo na akong i-inform na lumindol kasi pareho lang tayong nakatungtong sa lupa. Ibig sabihin, wag mo nang ibalitang lumindol at pare-parehas naman nating alam yan at dahil pare-pareho tayong naririto. Hindi yun wag naman masyadong suplado, ano? Yun ay para sa mga hindi na naintindihan na lumindol. Marami akong kilala, hindi naman naintindihan lumindol. Nakilindol na lang nung nakita sa Facebook na lumindol. Okay? Pero ang punto ko ito, nung unang-una mong ginawa, matapos mong maranasan ang pag-iingat ng Diyos sa iyo, anong unang-una mong ginawa? Kasi si Noah, matapos niya maranasan ang pag-iingat ng Diyos sa kanya, siya ay nag-offering. Pinarangalan niya ang Diyos. Pinasalamatan niya ang Diyos. At meron akong gusto pang makita ninyo rito, ano? Alam niyo ba na pagkatapos ng offering ni Noah, anong susunod nangyari? Pagkatapos ng offering ni Noah, anong sumunod na nangyari? Makikita niyo yun sa verse 21 ng Genesis chapter 8. Genesis chapter 8 verse 21 na binasa ko na rin sa inyo kanina. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans. Alam niyo ba na dahil sa napakagandang offering na binigay ni Noah kay God, nagustuhan ito ni God, na please si God. At doon po nabigkas ng Diyos ang kanyang pangakong di na niya kailanman sasaktan ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Alam niyo bang marami ang pagpapala at mga pangakong nabitawan ng dahil sa offering, ng dahil sa pagpaparangal sa Diyos. Kaya if you want to receive and experience so many blessings from the Lord, please the Lord. Offer something to Him. Offer your life to God. Offer your job. Offer your business. Offer your family. Offer everything na may kinalaman sa iyo sa Diyos. And let everything in your life be a pleasing aroma sa Diyos. And believe me, because of what you're doing, because of offering everything na meron sa buhay mo sa Diyos, the Lord will bless you. The Lord will do something great in your life. As I always saying, pararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. Si Noah, hindi naman perfect. 'Di ba? Alam niyo naman 'di ba? After ng mga bagay-bagay na 'yun si Noah ay nagpakalasing-lasing at sa sobrang kalasingan ay nakatulog na nang walang damit. 'Di ba? 'Yun naman ang story diyan hindi siya perfect. Pero pinarangalan siya ng Diyos. Bakit? Dahil pinarangalan niya ang Diyos. Pinarangalan niya ang Diyos. Imagine niyo napakatagal na panahon nasa arko sila at excited na yan na gumawa ng mga bagay na usually ginagawa niya nung wala pa siya sa arko. At maaaring kung sa iba-iba, pagkababa ng arko, gawin na niya ang mga gusto niyang gawin. Sino nakaka-relate dyan? Yung mga na-lockdown o hanggang ngayon na hindi pa nakakagala. Ako naniniwalang excited ka na. Lagi mong iniisip, sinasabi, malamang, pagkatapos ng pandemic, pupunta ako sa mga lugar na yan. Bibili ako nito, pupunta ako rito, gaganto, ganyan. Ako, very excited ka nang gawin. Bakit? Feeling mo kasi na-deprived ka kasi ang tagal-tagal na hindi mo yung nagagawa because of what we're experiencing ngayon. So kung i-relate mo ito ngayon kay Noah, maaaring may mga kinasanayan na siya sa buhay na ginagawa niya. At nung siya ay naroon sa arko, ay nami-miss niya at gusto na niyang gawin, excited siyang gawin ulit. Pero pagkababa ng arko, ano ang ginawa niya? Pinarangalan niya ang Diyos. Ang prayer ko, pagkatapos ng sitwasyon nating ito, lalo na yung mga edad ng mga youth natin na hindi nakaka-attend sa face-to-face, alam ko marami kang exciting ang gawin after nitong higpit na nararanasan natin because of the pandemic. Pero ang prayer ko ito, na kapag lumuwag na
Kapag bumukas na ang pintuan ng arko, ang prayer ko, pagkalabas mo, unahin mong parangalan ang Diyos. Unahin mo, kapatid, na parangalan ng Diyos. Kaya nakita natin, nabitawan ang isang pangako ng Diyos na napakaganda. Kaya tuwi ng naulan o kahit bumaha man, hindi ka nag-aalala. Dahil alam mo na ang Diyos ay nangako na, hindi niya tayo papahamak sa pamamagitan ng tubig. Nangyari iyon dahil minsang may nag-offering, pinarangalan ng Diyos, inuna ang Diyos. Kaya maniwala ka sa akin, pag pinarangalan mo ang Diyos at inuna mo siya sa buhay mo, pagpapalain ka niyang lubos. Amen. Praise God! So ako po ay naniniwala na sa ating mga napag-usapan today ay marami po tayong natutunan. At ngayon, maaaring ang medyo guilty tayo, ano? Doon sa sinasabi ko kanina, after ng malakas na bagyuhan at after ng lindol, ano bang una mong ginawa? Ay, pastor, talagang ano po, sa totoo po ay hindi ko nga nagawa yun. Napasalamat at parangalan ng Diyos. So ngayon, babawi tayo. Ako naniniwala, natuto na tayo eh. Kaya pwede ba? Parangalan at pasalamatan natin ng Diyos. Papurihan natin siya sa ating mga awitin. At sa pamamagitan po ng ating worship team ngayon, they will lead us in worshiping the Lord and they will lead us sa pagpaparangal at pagpapasalamat sa Diyos. So ngayon po, let's worship the Lord. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambi. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Sa iyo lamang ang aming pagpupuri ay pasasalamat. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinag
dawa at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Come on, church, sabi mo, Lord, ang pagpupulit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupulit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang for the last time sa mundo. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsampay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Jesus. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na muli nga po'y biniyayaan niyo kami na mapag-usapan, mapag-aralan ng iyong mga salita. At ang dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang po namin ito narinig at na hindi lamang po kami na-inform, hindi lang po kami na-entertain, kundi kami po ay na-transform sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hayaan niyo, Lord God, na ang lahat po naming narinig ngayon, natutunan ngayon, may apply namin sa aming mga buhay. Biyayaan niyo po ang bawat isa, O God, na kami nga po ay makapamuhay patuloy ng may katuwiran na ayon sa kalooban mo. Lord, we also pray na kami po ay magtiwala at sumunod sa iyong mga instructions sa buhay namin. Makita namin na ang mga bagay na iyon ay hindi para sa ikasasama namin, kundi para sa ikabubuti namin. Lord, turuan niyo po kami na magtiwala sa iyo. Panghawakan namin ang mga assurances mo sa aming mga buhay. And Lord, turuan niyo rin po kami not to resist sa iyong will, but to obey and to do your will sa aming mga buhay. Makita namin ito'y sa ikabubuti namin. And Lord, we pray na biyayaan niyo po kaming laging maging mapagpasalamat sa mga bagay at pangyayaring pinararanas ninyo sa amin. Na everyday po ng aming mga buhay ay maging mabangong samyo sa iyo. Hayaan niyo, Lord, na sa biyaya niyo po ay patuloy naming mai-offer ang aming buhay sa inyo at ang lahat ng patungkol sa amin. Patuloy ka naming maparangalan sa aming mga buhay. And thank you, Lord, dahil pinaparangalan mo ang mga nagpaparangal sa iyo. Yaan yung yun ang maranasan ng bawat isa. Salamat po, Ama. I declare, in the name of Jesus, na ang bawat isa na kasama namin ngayon at magjo-join pa sa mamaya sa gawaing ito ay makaranas, Panginoon, ng pabor, favor from the Lord in Jesus' name. As we do your will, as we live a righteous way of life, as we let ourselves go unto the flow of your will sa aming mga buhay, may we all experience your favor. May we all experience, O God, your favor sa aming mga buhay. In Jesus' name. Thank you so much, Lord.
Salamat po dahil kahit sa baha ng buhay, meron po kaming assurance na ikaw ang kasama namin, ika'y Diyos na mabuti, at ikaw ang Diyos na nagpapala, nag-iingat, at sumasama sa amin. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God.